channel! So, napag-isipan ko lang gumawa ng vlog just because it's my off today. Before, meron naman akong vlog, yung hindi pa uso yung vlog, yung online, parang online diary pa lang siya, online website, parang ganon. Doon, nilalagay ko yung kung ano yung mga ginagawa namin dati. So, nag-start ako noon mga more than 10 years ago. Nasa Pinas pa ako noon before we moved to Dubai for work. Nag-vlog ako, nilagay ko yung mga step-by-step process, mga requirements na kinailangan namin. Yun, naka-log lang siya doon sa website na yun. I'm not sure if nandun pa until now yung website, pero check ko mamaya. So ngayon, napag-isipan ko mag-start ng YouTube channel. And gusto ko lang ma-capture kung ano yung mga ginagawa namin dito. Gusto ko ma-capture yung moments. At saka medyo nahihilig kasi ako ngayon sa videos, photography. Kaya try lang natin mag-vlog. Yun. For my eyes only and for kung sino man. Kung sino man ang manonood. Ayun. Tapos, yung after that, yung may ka-workmate ako na sabi niya, tara try natin sa UK. Merong darating from agency from an NHS hospital na magi-interview ng mga nurses. So, ako naman, parang naisip ko, wala kasi sa isip ko yung UK eh. Ang nasa isip ko dun US, Australia, Canada, yun, yung tatlong countries na yun. Actually, ang first ko is Australia at before pa nung sabihin sa akin ng workmate ko na magpunta kami ng interview to UK. Inaral ko na kung paano magpunta ng Australia. Pero ano siya, medyo matagal kasi may bridging course. So, kailangan mo pang mag-aral. Tapos medyo mahal din. And then, naisip ko naman pupuntang Canada. Sa Canada naman, may bridging course din yata yun eh. Pero, inaral ko na rin yung pathway ko, anong gagawin ko para makapunta doon. Tapos, nag-process ako nung West. Parang comparability nung degree mo sa Pinas to their curriculum yata. Parang ganon. So, bachelor's degree pa rin naman yung nakuha ko. Kaso, hindi ko alam kung mag-aaral din ba yung pathway na yun or medyo matagal din, tapos malaking pera din ang kailangan. So this time, nung niyaya ako nung friend ko, sabi ko, sige, Gora, nagpunta kami, natanggap naman kaming pareho. 2019 yun. But at that time, hindi ko pinursu pa yung pagpunta ng UK kasi medyo masaya pa ako dun sa sa pinagtatrabahuhan ko sa Dubai. So, okay naman kasi kami doon eh, everything, lahat. Okay naman kasi kami doon, magkakasama kami yung pamilya. I mean, yung kapatid ko, kami ni Bray, pero si Tracy pa lang yung time na yon. So, nag-aaral siya sa Pinas. Tapos, sakto, nabuntis ako noon. After kong pumasa, siguro next month yata yun, nabuntis ako. Hindi ko na-process yung application. Hindi ko natuloy. Kaya, ang nangyari, hindi ko na siya pinursu. Ayun, hindi ko na muna siya pinursu. Tapos, after medyo lumaki na si Bebeng, yung bunso, mga 2 to 3 years after nung interview, 2019 yun eh. So, mga 2 to 3 years after, nag-decide ako, mag-aaral lang si Bebeng yan. So, paano kaya yun? Si Tracy nga, nasa Pinas nag-aaral, hindi namin siya mapag-aaral dito. Although, siguro kaya naman, pero mahirap, sobrang hirap, wala ka nang maiipon. Sabi ko, tapos madadagdagan pa si Bebeng mag-aaral na rin kasi 3 years old na yata siya nun or 3 years old, mag-aaral siya 4 years old, diba? So, ang naisip ko, sabi ko, kailangan lumipat na kami ng country kung saan may opportunity ng free education. Ayun. Kaya, ang ginawa ko, so, in-email ko ulit yung agency na yon
sabi ko, kung pwede bang mag-pursue ulit ako ng application ko papuntang UK. Sabi naman nila sa akin, kailangan ko ulit umattend ng interview. And at that time, wala nang available na position doon sa hospital, sa NHS hospital, kung saan ako anong tawag doon? Nakakuha ng offer before. So, sabi sa akin nung agency, hahanapan daw nila ako ng ibang hospital. In-interview muna ulit nila ako, tas sabi ko sa kanila, kasi ang department ko sa Dubai is ophthalmology. So, nung in-interview nila ako ulit, sabi ko, kahit saan sa UK, kasi wala naman akong alam, hindi ko naman inaral kung about sa UK, di ba sinama nga lang ako nung friend ko. Hindi ako nag-aral kung anong meron sa UK, kasi ang feeling ko mataas ang tax doon, lahat ng sahod mo pupunta sa bahay, yun yung nasa isip ko before. Tapos, so in-interview nila ako ulit. Ang sabi ko, kahit saan sa UK, basta ophthalmology nurse. So, yun. Hindi ko nga alam na yung UK pala is consisting of 4 countries. Yung England, Scotland, Northern Ireland, tsaka Wales. Ang alam ko lang England pag UK. Ayun, so sabi ko sa kanya, kahit saan dyan, hindi ko alam kahit mapunta man ako sa Wales or sa Scotland, kahit saan dyan, basta sa ophthalmology. So, ayun nga, sabi nila, wala pang hiring dun sa previous na nag-offer sa akin, sa previous hospital na nag-offer sa akin. So, hahanapan nila ako ng new hospital na bibigay sa akin ng sponsorship. Yun. And after maybe siguro 1 month pa bago nila ako kinontak ulit, sabi nila, okay, meron na kaming nakitang hospital na mag-sponsor sa'yo. Kasi di ba na-interview na nila ako, so hinanapan na nila ako ng hospital. 2022 yun eh. So 2019, so 3 years nga, 3 years. 2022 March, sabi nila may nahanap na kaming hospital. So gusto ka nilang parang makausap, pero hindi na siya interview, parang hire ka na nila, gusto ka na lang nilang makausap, makita siguro yung personality, magtanong ng experience, kung ano yung ginagawa ko nga currently dun sa hospital na pinagtatrabahuhan ko sa Dubai. Yung background check lang siguro, parang ganun. So, ayun, nung time na yon, March 2022, binigyan na nila ako ng offer. So, ako naman, sabi ko, okay, good, ipaprocess ko na yung application ko. First step ng application to UK, after the interview, after kang makahanap ng hospital, is kailangan mong mapasa yung OET. So ako, sabi ko, pupursue ko ba yung UK? Kasi baka same lang din yung sasahurin ko doon tsaka dito. Kasi dito sa Dubai, buo na yung sahod na nakukuha ko. Sa UK, babawas pa ng tax, malaki tax, magkano ba yung tax doon, hindi ko alam. Tapos yung bahay, mahal din daw, lahat mahal. Yun yung story, mga istoryang naririnig ko about UK before. Sabi ko, pag-isipan ko na lang muna. So, hindi ako nag-exam ng OE, ng English exam. Yun yung ending. Sabi ko, sige, kung gugustuhin man nila akong kunin ulit, sasabihan naman nila ako. At yun nga, yung trust na nag-hire sa akin, na gusto akong sponsoran, tinatanong ulit nila dun sa agency. Kasi yung agency yung contact eh. Ako to agency, tapos agency to them. So, yung agency, kinontak ulit ako. Go or no? Tutuloy ka ba or hindi? Kasi tinatanong na nung trust. So, sabi ko, okay, give me 3 months more para makapag-review ng English exam. Tapos, I will let you know once pumasa na ako ng English exam. So, kailan ba yun? Siguro March ako na kausap ng trust. Ang English exam ko is August.
siguro kinontak nila ako ulit mga, ano ba, June, July, August. 3 months kasi ako nag-review ng OET nun eh. So, mga May, June, July, August. Siguro May nila ako kinontak nung agency. Tapos, sabi ko, mag-aaral lang ako, magre-review ako ng OET and then I will let you know kung pumasa ako or hindi. So, 3 months akong nag-review. August yung exam ko ng OET. And, nung pumasa ako ng OET, sabi, napakahirap. Yun lang yung napakahirap na exam papuntang UK. Pinakamahirap na exam papuntang UK. Although lahat naman siguro mahirap. Pero para sa akin, pinakamahirap talaga yung English exam. So, pero naipasa ko naman siya. Tapos, ayun nga, in-inform ko na yung agency. Tapos sabi nila, wow, that's good. So, ayun na. Ibig sabihin nun, gora na with the application. Gora na with the application nga. Tapos, after ng OET, kailangan mong ipasa yung CBT. Pero yung CBT, sabi ng agency, good, tuloy-tuloy na yung process ng application mo kasi yung CBT is napakadali na lang yan. Once na ipasa mo na yung OET, mapapasa mo na yung CBT. So, hindi. Teka. August, September, October. August pala ako in-inform, hindi May. August ako in-inform ng agency na kung gora ba ako o hindi. Tapos, ang exam ko is November. Kasi August, September, October, November yung exam ko ng English exam. Pumasa ako ng November. Tapos, CBT na. So, CBT ko is nabuko, alam ko, January. Next year na kasi yun eh. So, kasi nag-review pa ako for CBT. Kahit sabihin nilang napakadali ng CBT. Nag-review pa rin ako. So, November, December, January, 2 months akong review. Ang review ko niyan, talagang review OET tsaka CBT. Focus talaga ako sa review kasi sayang yung pinambayad kung mababagsak mo lang. Pero yun, nag-review nga ako ng todo. January, exam na ng CBT at naipasa ko naman ang CBT. Madali nga lang siya. Tinakot pa nga ako ng proctor kasi on the day of the exam, malalaman mo rin agad, pag natapos mo na yung exam, malalaman mo rin agad kung pass or fail ka. Tapos sabi sa akin ng proctor, oh, how's your exam? Tapos sabi ko, oh, it's very difficult. Okay. Tapos lungkot-lungkutan yung mukha niya. Tapos may pin rin siya, here's the results of your exam. Congratulations! Silang pasado. Kaya January, in-inform ko na yung agency and tuloy-tuloy na nag-start na ng process nung COS yata. Marami silang hininging requirements, references, napakadami, sobrang dami. Step by step yan, inisa-isa ko lang, bawat step. Yung mga references pa sa mga previous work, 5 years yata eh. Yun, tapos, tsaka bago sila magbigay ng COS or Certificate of Sponsorship. And then, nung may Certificate of Sponsorship na ako, so kailangan ko mag-resign dun sa company ko, di ba? Parang in-inform ko sila na magre-resign ako is December. Kasi kailangan ng 3 months notice dun sa company ko. So, December pa lang, hindi pa ako nakakapasa ng CBT. In-inform ko na sila na magre-resign ako. Kasi December, January, February, March, ang target date ko, end of March to first week of April para makaalis papuntang UK. So, yun. So, while processing na, nag-render na ako ng 3 months ko. Last 3 months dun sa company sa Dubai. Tapos, after nung COS pa, tsaka pa yung visa application, parang first week of March yung visa application ko. And ang last day of work ko sa company is parang around March 15, 16, or 18. Parang mga ganyan. Mid-March yun eh. And nung last day ko na, wala pa akong visa. So sabi ko, hala, paano yan? Nag-resign ako, tapos wala pa yung visa ko.
Hindi ko alam kung makakaalis ako or what. The next day, after nung last day ko, lumabas yung visa ko. So, yun. Sure na ang alis. And after lumabas na yung visa, tsaka na nila ako binook nung flight ko. So, ang book nila ng flight ko is April 4. Yun na yung alis ko, April 4. So, lahat yan, yung lahat ng exam ko, ako nung gumastos. Ako nagbayad. But, yung ticket, yung sponsorship, sila na yun, yung company na. Pero pagdating ko ng UK, ni-reimburse nila lahat ng nagastos ko. So, in total, parang wala akong nagastos kasi first 3 months of stay ko dun sa accommodation, sagot din nila. Ticket, sagot nila. Lahat yun, sagot nila. Lahat nung... Tapos may pera pa akong bumalik sa akin kasi nga yung ni-reimburse nila yung OET, CBT, yun. Tsaka yung... May extra pa yata from 3 months kasi yung accommodation, parang may extra pa na pera doon. So, yun, nakuha ko rin yun. And, yun nga, dumating ako dito sa UK, ako lang mag-isa. Ang kasama ko lang is, tsaka prayers. Yun, siya lang lagi ang kasama ko. Bawat step of the way, siyang nag-guide sa akin. At, so, pagkarating ko dito, wala akong kakilala, wala akong family. Ang nakilala ko na lang na Filipino dito is yung nag-work sa hospital namin. At saka yung lugar na pinag-workan ko is countryside, napakalayo sa city. Wala masyadong Pilipino. Ang Pilipino lang sa hospital namin, 3 lang kami, including ako na. 3 yata, or yun, 3 lang kami. Tapos, at least, yung mga kasama kong Pilipino is naging friends and family ko na rin doon dito sa UK. Ayun, so pagkarating ko dito, syempre kasi private hospital lang napuntahan ko. Habang nag-work, review tayo para sa another exam, which is OSCE. Yung OSCE, yun yung exam na kailangan mong i-take pag nandito ka na sa isa. Wala akong ginawa kundi mag-review day and hindi, pagkarating ko ng work yun, review, tapos kapag walang pasok, review din. Kasi ang pasok ko dito is may 3 days off ako, 4 days, 10 hours, and then 3 days off. So, 3 days na yun, puro review ako. Hindi ako masyadong lumalabas, hindi ako gumagala, hindi ako gumagastos, hindi ako kumakain sa labas. Very unlikely Dubai, yung time ko sa Dubai. So, ayun, nakatipid ako. So, waiting na lang tayo sa OSCE. Hindi ako agad nakapag-OSCE kasi fully booked sa lahat ng mga OSCE centers. Dumating ako April, nakapag-exam ako August. Yeah. So, ilang buwan yun? April, May, June, July, August. So, 4 months. Hindi kasi agad kami nakapagpabook. So, yung 1 month, parang sinabi ko sa hospital, tsaka yung parang mayroon silang kinuhang agency na magpa-process ng bayad dun para makapag-OSCE ako. Sabi ko, kailangan ko ng time para makapag-aral. Kasi hindi pa ako nakapag-aral, CBT lang yung inaral ko eh. Ibang-iba yung OSCE. Kailangan talaga, parang practical yun. So, kailangan mo talagang mag-aral. Yung iba kasi na pumupunta dito sa UK, nag-aaral na sila bago sila pumunta ng UK. Ako, wala talaga akong inaral pa kasi, yun, hindi pa ako nakapag-aral. Kaya pagdating ko dito, tsaka pa lang ako nag-review. Pero 3 months yung ni-request ko para magpursiging mag-aral para maipasa ko naman yung OSCE. Sila rin nagbayad nun. Lahat ng gastos, flight, papuntang Ulster, Northern Ireland, yun. Doon ako nag-exam kasi yun yung malapit sa amin. Although flight siya. And, nung exam ko na, ako lang din mag-isa. Pumunta ako doon. Tapos, the next day, after ng exam, nakuha ko na yung results. Agad-agad, ang bilis. Then, yun nga, pass nga siya.
Tapos yun, halos talagang naluha talaga ako kasi napakadaming pinagdaanan. Bawat step, napakadaming detail bago ko naipasa yung OSCE, bago ako full-fledged RN na dito sa UK. Kaya, ayun. So, nung naipasa ko na yon, then it's time to bring my husband here. Yun naman talaga yung plano namin. So, punta ako ng UK, pasa ko lahat ng exam. Pagkarating ko ng UK, pag napasa ko na yung exam, then tsaka ko kukunin si Dada. Pagdating niya dito, mag-work siya, tapos tsaka namin kukunin yung dalawang bata. So, bago ko pala siya kunin dito, hinatid muna niya si Bebeng. Kasi nasa Dubai sila, di ba? Si Bebeng nasa Dubai. Si Bebeng, hinatid muna ni Bryce si Bebeng papuntang Pilipinas para doon may mag-aalaga. Kasi hindi na namin, kapag punta dito ni Bry, wala na mag-aalaga kay Bebeng doon. So, hinatid muna niya doon. And then, September noon, August ako nag-OSCE, around September 26. Kasi processing pa di ba? Processing pa ng visa ni Bry. So, September 26 siya nakarating dito sa UK. And, nakahanap naman din siya agad ng work. Di naman mahirap humanap ng work dito kahit anong, nung unang work niya, saan ba siya? Agency din siya. Nag-agency siya. Malaki pa nga sahod pag agency. Nag-factory, driver, tapos ngayon, ano na rin siya, HVAC engineer. Kasi pumasa na siya ng certificate. Parang kung ano din yung tinake ko as a nurse, ganun din yung tinake niya. May exam din sila. So, ayun na, HVAC engineer na rin siya. Kung ano yung work niya sa Dubai, same lang din ang work niya dito. Kaya, yun. So, nung pareho na kami kumikita, napag-decide na namin na kunin na yung dalawang kids from the Philippines going here sa UK. January yata kami nag-start ng processing ng visa nila. Mabilis lang naman din, basta as long as may lahat ng requirements meron kayo. Yun. Tapos, hindi muna sila nakarating dito, although may visa na sila kasi nag-aaral pa si Tracy. So, at least last quarter, medyo malapit na sa pagtatapos bago ko sila kinuha dito. Parang inintay lang yung last quarter examination, ganun. Pinauna lang siya ng ilang weeks yata, 2 weeks. Sabi kasi namin magmamigrate na rin siya. Nag-request kami kung pwede siyang paunahin ng exam or bigyan ng projects para ma-complete niya yung school year na yon. So, May, umuwi ako papuntang Pilipinas and dala ko sila dito. Si Bry is nag-stay lang dito para mag-work, para meron kaming pang-gas sa Pinas nung time na yun. Pang-gastos. So, ayun. At last, 2024, tama ba 2024? Yeah, 2024, May, sa wakas, complete family na kami dito. Yun yung gift, yun yung best present na naibigay sa amin ng UK. Yung mamuhay kami as a complete family, kaming 4. Hindi yung kagaya ng sa Dubai na si Tracy nandun sa Pinas, nag-aaral, tapos kami 3 nasa Dubai. Tourist lang si Tracy, papuntang Dubai. Syempre nag-aaral siya sa Pinas. Buti nga nung COVID, nagkapag-stay siya sa amin sa Dubai noon mga 2 years kasi online classes. So, yun, nakapag-stay siya longer sa Dubai. Pero bumalik din siya nung kailangan na mag face-to-face yun. Pero, yun nga, very grateful din kami sa UK dahil nabigyan kami ng opportunity para magkasama kaming 4 as a whole family. Mamuhay as like normal family, yung nag-work, nag-aaral yung 2 bata, magkakasama, parang ganun. Yun yung best present ng UK sa amin. And that's what I'm very grateful for sa UK. Ayun. So, okay naman kami dito ngayon. Although, kami lang talaga kasi wala kaming family dito. Meron
tita kami, pero nasa London siya, malayo, mga 3 hours from here. Countryside kasi kami. Minsan lang kami pumupunta doon, madalang lang siguro mga 2 times or 3 times since nung dumating ako dito. Kasi ako, nung time na, yun, basta yun. Mga 3 times pa lang kami nagpunta doon to visit. Tapos at least, meron din kaming mga friends who turn into family. Yun nga, yung mga ka-work ko. Tapos yung some other Filipino families na nandito. Merong, parang 3 lang kaming Filipino family na nandito. So, kung merong event, may kainan, may maritesan, yan, kami lang din. Yeah, they are our family here. So, malayo kasi sa Pinas. Unlike sa Dubai, di ba? Ang dami namin. Big family kami doon. Mga kapatid ko nandoon. Mga anak nila. Mga jowa nila. Yun. Dito, kailangan namin mag-stand up on our own. Although, okay naman. Everything's alright naman kami dito. Caring naman. Alagaan. Mag-work, tapos alagaan kasi may bata eh. So, yun. Si ate, nakakatulong naman din sa pag-aalaga, sa paghahatid sundo kay Bebeng. Kaya, ayun. Yun yung story namin. Kaya nandito kami ngayon. Grinding here in the UK and living our life here. At siguro, ang masasabi ko lang is don't be afraid to take risks. Kasi kaya niyo yan. It molds you para maging stronger ka to be a much better person. So, don't be afraid to take risks. Invest in yourself. So, mag-aral, mag-take ng exams, para level up ka rin. Tapos, yun, eventually, yung knowledge at skills mo na yun din yung tutulong sa'yo in the future. At syempre, don't forget to share kung ano yung meron ka. Share your knowledge, share your skills, help tumulong sa family, yun. Kung ano man yung kaya nyo, yun, i-share lang din sa iba. Even simple things lang yan. Big thing na rin yan para sa kanila. Tapos, ano pa ba? Syempre, prioritize your health. Kasi, kung hindi ka naman healthy, paano ka mag-work, paano ka kikita, di ba? So, kailangan prioritize your health. Ano ba? Yun nga. Para makapag-work ka ng maayos. Tsaka, yun. No, nakakawala pa. Yun. Ano pa? Tapos, enjoy mo lang yung ride. Enjoy the ride. Enjoy kung anong meron ka. Be grateful. Siya lagi ang kasama ko since day 1. So, sa lahat ng processing, siya lang laging gumagabay sa akin. So, don't forget to be grateful, be thankful, thank him every day for all his guidance and blessings, at para dumobol pa yung blessings na ibibigay sa'yo. Ayun. Yun lang. And of course, enjoy, be happy, enjoy kung anong meron ka. Ayun, nakakatuwa rin pala kapag ka nag-share ka sa camera. Although parang awkward, pero siguro, ganun nga yung sabi nila, di ba? Masasanay ka rin. Ayun, siguro sa next vlog, sasama ko kayo sa kung ano man ang pinagkagawa namin dito. Kung saan kami nagpupunta, kung anong kinakain namin, kung ano yung routine namin. Wala lang, para ma-document. Gusto ko lang kasing ma-document. Gusto ko rin makita, gusto ko mapanood in the future kung ano man yung pinagdaanan namin. Yung mga struggles, yung happiness, lahat. So, yun.
next video, papakita ko, siguro, ipapakita ko naman kung sila ate, sila dada, tsaka si Bebeng. At kung ano man yung ginagawa namin dito. Yan lang. Anong oras na? 2:45. 2:45 na. 3 o'clock, magsusundo na tayo kay Bebeng dahil off ko, ako ang magsusundo. Pati bukas, ako rin. Yun na yung routine namin. So, that's it for today's video! Oh my God! Sinabi ko rin yun. That's it for today's video. See you